Umaga, Happy Lord's Day muli sa inyong lahat. At ayun, sabi nga no, yung ating plano ay may turo din natin ang Theology of Talk. Ito ay galing ang sa pag-aaral ni Pastor X. Ito ay yung kanyang itinuro din sa CHC. So we are privileged na magagamit din natin ito dahil very practical at very helpful sa atin, lalo na sa paglago natin as a church. Dito natin makikita lahat ng yung importansya ng ating pagsasalita. So ito ay Theology of Talk or yung pag-aaral na sa ating lecture 1, yung Biblical Theology of Words, kung paano ba ang tunay na intention ng Panginoon sa communication, kung paano siya nakipag-communicate sa atin, dito malalaman natin. So imagine natin, no, ang mundo ay walang communication. Siguro ang tahimik. Mas na-appreciate natin ngayon yung purpose ng Lord para magkaroon ng pagkakaintindihan, para magkaroon ng pag-work sa bawat isa, at makikita natin yung napakahalaga nito dahil ito ay binigay niya sa atin. The fact na ito ay in-apply at ibinigay niya sa atin as His gift, talagang dapat ito gamitin natin sa kanyang purpose. Para syempre mas magkaintindihan tayo, mas makilala din natin siya, maintindihan natin siya sa kanyang mga plano at kung ano yung kanyang mga i-accomplish sa kanyang creation. So ang series natin na ito ay 7 lectures at ang objective ay to understand God's purpose and intention for our lips, kung bakit niya ginawa or binigay ang ating mga bibig. Ito ay para tayo ay makipag-usap, to be aware of the divisive nature of sinful words, para tayo ay maging mag-guard natin yung kung tayo ay nakakasakit ba o nakakapag-create ba tayo ng mga division, factions. At syempre alam natin pag nakakapag-create tayo ng division, hindi ito nakaka-glorify sa ating Panginoon. At syempre to promote Christ-centered conversation in fellowships and in families. Kasi ito ay very loosely na lang na nagagamit pag sinabing fellowship. Basta lang isang grupo at nag-uusap-usap, pero ang pinopromote natin dito yung sa ating as believers, as a church, ang ating conversation ay ang sentro at ang laman ay si Kristo pa rin. Okay? So, hindi lang ito naka-base o naka-limited sa church, pero ito rin ay extended sa families at sa community. Okay? So, hindi pwede na ang ating pakikipag-usap ay very Christian sa loob ng church, pero pagdating sa labas ay yun na, hindi na ma-distinguish kung ikaw ba ay Christian o hindi. Okay? So, tignan natin yung number 1. God, the foundation of all communication. Titignan natin itong under netong topic na to. Siya ay ang Panginoon, siya yung source, siya yung starting point ng communication, siya yung nagpasimula ng communication o pakikipag-usap. Sa Bible, makikita natin from Genesis to Revelations, nakikipag-communicate ang Diyos sa atin. As God and our Creator, He graciously reached us para makipag-communicate. So, nag-condense siya, hindi lang siya dito para malaman natin kung sino siya, kung ano siya, kailangan niyang i-communicate sa atin. I-communicate niya kung ano yung kalooban niya, kung ano yung plano niya, at kung ano yung mga gusto niyang i-accomplish nga. Sabi ko nga kanina, pero tignan natin na ito talaga ay basic foundation natin na dapat alam natin. God is one, siya ay one and true and living God. Only one true living God. Nagpapakita na walang ibang Diyos. Ito ang ating sinasamba ngayon. God has one will and purpose because He is one. Kung siya isa lang yung will niya. Walang kontra, hindi iisa lang ang purpose niya, hindi pa bago-bago ang isip, iisa lang yung kanyang sinimulan, iisa lang yung kanyang tatapusin. So, iisa lang ang kalooban niya, iisa lang ang desire niya, isa lang ang intention niya, isa lang ang decree niya.
Kung ano yung pasya niya, iisa lang. At ang kanyang will, ang kanyang kalooban ay hindi nakadepende sa labas o sa external. Walang naka-influence sa kanya para mag-end up ng gantong plano. Pero ito ay nakabase sa kanyang mabuti at perfect na pasya o kalooban. Okay? So, God is one. Ano pang titignan natin? God is triune. So, ano nga ulit yung apat yung sinasabi ni Pastor Noel? One God, co-eternal or co-deity. Pangatlo, equal. Pang-apat, distinct. So, in one Godhead, may three persons. Lahat sila ay same essence. Sila ay Diyos. Equal sila, pero distinct yung three persons na to. Okay? There has already been an eternal loving communication among the three persons. Sabi dito, yung three persons nakikipag-communicate sa bawat isa. So, sa eternity past, sila na ay may pag-uusap. Meron na silang pagpaplano, meron na silang pagpapasya. Sabi nga, tignan niyo po yung sinabi sa 2 Timothy 1:9, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His purpose and grace, which He gave us in Christ before the ages began. Okay? So, before the ages began, ibinigay ng Ama kay Kristo. So, maliwanag na hindi parehas ang Diyos at si Kristo. Distinct silang dalawa. Ano pa sinabi sa Ephesians 3:11? This was according to the eternal purpose that He has realized in Christ Jesus, our Lord. So, yung kanyang purpose, ibinigay ng Ama, ito yung kanyang task, ito yung kanyang role, ito yung gagampanan niya, at ito nga yung redemption. Sabi ni Herman Bavinck, if in an absolute sense, God could not communicate Himself to the Son, He would be even less able in a relative sense to communicate Himself to creature. If God were not triune, creation would not be possible. So, alam natin, kailangan sa creation, kinikilala natin na ang creator ay triune God. Hindi lang iisa. Triune God. No? One God, three persons, equal at distinct. Okay? Sa creation kasi, the Father spoke. Di ba? Sinabi, let there be light. So, siya yung nagsalita. Pero through Jesus Christ, the Word became flesh. Si Christ yun. Through Jesus Christ, Romans 11:36, lahat ay kinreate sa kanyang pamamagitan. At ang Spirit, makikita natin doon yung nag-hover doon sa waters. Okay, so nandoon ang Father, nandoon ang Son, nandoon ang banal na Spirito. So, hindi pwede na iisa lang yung titignan natin na ang Father lang ang nag-create. Kailangan makita natin na si Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, siya yung agent, kaya nagkaroon ng creation. Okay? Ano pa? Yung redemption. The Father chose and gave them to Christ. Namili ang Ama ng kanyang mga ililigtas, bibigyan niya ng body, bibigyan niya ng bride, si Kristo, at kailan to nangyari? Sa eternity past. Wala pang creation. Namili na siya. Ano ang task na mangyayari kay Kristo? I-accomplish niya ito, i-redeem niya itong mga to. Dahil nga ito ay magkakasala. So, si Kristo may task na siya ay papasok sa creation. Okay? Para maging tao at mamatay. Para doon sa mga ibinigay sa kanya ng Ama. So, maliwanag yon na si Christ ay unique. Sa three persons, siya yung unique na may dalawang nature. Ang divine nature at ang human nature. So, kung dalawa ang divine nature at human nature, dalawa rin yung will niya. May human will siya at may divine will. So, siya yung may unique na ganong attribute. Okay? Tapos, the Spirit applied the blessings bestowed by the Father and accomplished by the Son. Ang nagbigay ng according sa Ephesians 1:3, ang nagbigay ng pagpapala ay ang Ama. Okay? Through Jesus Christ, para ito ay mailapat, mai-apply sa atin, ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kung ano yung na-accomplish ni Kristo sa krus,
na redemptive act ng pagtubos dun sa mga ililigtas ng Ama, mga pinili ng Ama, i-apply rin ito ng Banal na Espiritu doon sa lahat ng mga tao na yon. Paano mangyayari? Di ba may regeneration? Okay? So, without the three persons communicating with one another, there is neither creation nor redemption. So, pag walang communication, ang tatlong persons na ito, walang creation, walang redemption. So, ang punto, words are vital to our being because our Creator is the great communicator. Paano niya ito kino-communicate? Tignan natin sa letter C. God is knowable through revelation. Okay? So, number 1, natural revelation in creation. So, may dalawang revelation, isang natural at ang special revelation. So, yung natural revelation, ito yung sa nature, ito yung sa creation. Pag sinabing natural revelation sa creation, ito yung invisible attributes. So, sabi sa Romans 1:19-20, for what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely, His eternal power and divine nature have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. So sa Romans 1:19-20, God reveals Himself through nature to all man, so they are without excuse. So pagpapakita ang natural revelation in creation, yun ay sufficient. Yun ay enough para malaman ng tao na may creator, na may Diyos, na itong Diyos na to ay powerful. Okay? So, yun yung kumbaga, may knowledge tayo na mayroon tayong creator, may gumawa sa atin, may malaking makapangyarihang Diyos na humahawak at in control sa lahat ng bagay. Ito yung sinasabi ng natural revelation in creation. Ito yung invisible attributes. Okay? Omniscient, omnipotent, okay? Sabi rin sa Psalms 19:1-6, God declares preaches Himself to all man how glorious and powerful He is. So, kung kanina, sa Romans 1:19-20, nire-reveal niya na siya ay merong Diyos, no? Para walang excuse ang tao kung sasabihin na ay walang Diyos. So, walang excuse ang mga atheists na hindi kilalanin na merong silang Diyos na dapat sambahin. Sa Romans 1 yon. Sa Psalms 19 naman, ito rin parang gano'n, pero everyday nagpe-preach ang mga kalangitan, ang mga ulap, yung dagat, yung nakikita natin yung mga yung nature, ito ay dinedeclare niya na kung gaano naman ka-powerful at ka-glorious ang ating Diyos. Okay? Sabi niya, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. So, talagang sa bawat paggising natin, pagtingin pa lang natin sa labas ng ating bahay at nakita natin yung ulap, yung langit, ay may Diyos. Wala tayong excuse na kalimutan na meron tayong Diyos na dapat sambahin. Okay? Ang punto, His revelation in creation is sufficient to know that God exists and to reveal His glory. Okay? So, ulit, yung natural revelation, ito ay sufficient na malaman na nag-exist ang Diyos at siya ay makapangyarihan, siya ay dakila, at siya ay creator natin. Ang special revelation naman ay through the scriptures. Ito naman yung pagsusulat ng kanyang creation, ng kanyang yung redemption, nalalaman natin kung ano yung kung ano yung character niya, yung attributes niya, kung ano yung ginawa niya all throughout the history, yung plano, yung purpose, yung commandments, and yung kanyang will. Nandito rin yung mga warnings, yung mga punishment, mga penalty, at yung mga blessings at promises. Okay, so una, sa natural, malalaman mo may Diyos. No? Nag-exist ang Diyos, makapangyarihan. Pero hindi yon efficient or sufficient na malaman na siya ay Savior. Sa special yon. Okay? Kasi sa special,
ang itinuturo naman nito, yung Bible, yung sa scripture, tinuturo kung sino siya. Kung yung number 1, kung ano siya ay makapangyarihan. Ito naman kung sino siya. Siya ay covenantal God, siya ay pag-ibig, siya ay mahabagin, puno ng grasya. So, lahat yan nakasulat sa Bible. Number 2, God speaks to His creation. Okay, so pagpapakita naman dito na the living God spoke creation into existence. Sabi sa Genesis 1:3, and God said, "Let there be light," and there was light. No? Yung kanyang pagsasalita, hindi niya na kailangan ng matter. Sa kanyang pagsalita lamang, nagkaroon na ng mga bagay-bagay. So, hindi siya dumepende sa labas pa rin, ito pa rin ay nangyayari pa rin galing sa kanyang salita. Ang punto, apart from God's speech, nothing exists or continues to exist. Kung hindi ito isinabi ng Diyos, hindi mag-e-exist ito. Ano pa? We can communicate because we are created in the image of the God who speaks. So, yung ang ating Diyos, kung siya ay nakikipag-communicate sa atin, tayo rin ay kailangan makipag-communicate dahil tayo ay created sa kanyang imahe. God gifted Adam and Eve the word suitable for creation. Sila Adan at si Eva, kung nagtataka kayo, ano kayang language nila? Ang nagbigay ng language nun ay ang Diyos. Hindi sila nag-invento ng language na ganito, 1, 2, 3. Hindi. Yun yung mystery kung paano nalaman agad nilang magsalita. Pagpapakita na hindi sila baby, o sila na ay mature, kaya na nilang mag-speak in authority do sa authority na binigay sa kanila ng Diyos. Okay, mag-guard. So, yun yung communication na ibinigay kay Adam and Eve. God gave us the ability to communicate even without the use of actual words. So, yung kanyang pagbigay ng ability to communicate, hindi niya tinuruan ng mama, papa. Automatic yon ay alam na agad ng mga tao. Okay? So, wag na hindi sa atin, sa mga anak natin talagang nagtuturo tayo eh. Pero sa Diyos at sa tao, ibinigay niya na agad mature words agad sa ating first parents. Okay? So, sa ating first parents, marunong agad silang magsalita, marunong din silang makinig. Hindi lang sila buka ng bibig. So, makikita natin ang communication, hindi lang sa pagsasalita, kahit sa pakikinig. Dapat two-way yan. Okay? Adam's first words were words of celebration. Kung makikita natin sa Genesis 2:23, sabi niya, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man." So, yung kanyang unang pagsasalita, ito ay tungkol sa pagiging nagre-rejoice siya dahil sa kanyang asawa na si Eva. Okay? So, yun yung intention ng Panginoon, to celebrate talaga ang tao. Yun yung, nung wala pang sin, ito ay to make them glad, at yun ay hindi dahil sa kanilang sarili at nakikita lang nila yung mga nasa paligid, pero yung kanilang gladness o yung kanilang pagiging masaya o kagalakan ay dahil sa kadakilaan ng Panginoon. God speaks to us through accommodated revelation. Yung kanyang, syempre, siya ay very far yung ating pagitan. Siya ay Diyos. May tinatawag na accommodated revelation na kung ano lang yung kayang intindihin ng tao, yun lang yung kanyang ibinigay. Paano daw to? Ang ganda ng illustration dito ni Pastor X, di ba, pag baby, mama, yung nagbe-baby talk tayo, nag-iba tayo ng boses, kung ano-ano, meron pa tayong mga gestures para maintindihan ng baby kung ano yung gusto nating sabihin sa kanila, di ba? So, ganito yung ginawa sa atin ng Panginoon. Itong mga nababasa natin todo, hindi gibberish. Itong nababasa natin ito, sabi ko nga, ito lang yung kaya nating unawain. So, He speaks to us in a way that He can be understood. Sabi nga ni Paul David Tripp sa War of Words, God, sovereign creator and Lord, spoke to Adam and Eve in words that they could understand. Let the wonder of this grip you. The infinite and almighty one makes himself knowable and understandable through human
language. Okay? So, dahil nga infinite siya, sasabog yung isip natin. Pag isiniksik niya yung kung sino siya, hindi kakayanin ng utak natin. Pwede tayo. Yung iba, di ba, sinasabi, mababaliw. Pero talaga hindi natin makakayanan kasi finite beings tayo. Okay? So, paano niya ibinibigay? Ano ba yung mga accommodated revelations niya? Kunyari, anthropomorphism. Ito yung pagpapakita ng figure of speech na dinedescribe niya ang kanyang sarili in a form of man, 'di ba? Gumagamit siya ng mga parte ng katawan ng isang tao. Kunyari, Psalms 89:13, you have a mighty arm, strong is your hand and high is your right hand. So, may mighty arm daw siya. So, makikita natin, no? Parang nakaganyan ba si God? Hindi, kasi spirit siya. Wala siyang form, 'di ba? Siya ay walang katawan. Pero bakit ginamit ito? Para maunawaan natin na yung sinasabing mighty arm dito ay siya ay powerful. Siya ay may otoridad. Yung kanyang right hand ay nakataas na walang makakatalo at incomparable yung kanyang lakas. Kahit pagsamasamahin pa ang mga lakas sa buong mundo. Lahat ng puwersa, kapangyarihan sa mundo ay hindi makakatalo doon sa kanyang right arm. Okay? So ano pa naman, yun yung anthropomorphism. Pag naririnig ng Diyos. Di ba? Parang tinitingnan natin, may tenga ang Diyos. May spirit kasi siya, so walang form ang Panginoon, ang Diyos. Ano pa? Yung isa pa, anthropopathism. Ito naman yung affections, no? Ito yung sinasabi sa Genesis 6:6. The Lord was grieved in His heart. 'Di ba? Nalaman natin 'to sa attributes niya na wala siyang emotions, pero meron siyang affections. Pero i-review na lang natin 'yon dahil ito ay sa communication. Pero paano 'to? Kasi pag wala siyang passion ano yung kalagayan sa external, hindi yan makaka-affect sa kanyang pagpaplano. Kaya nangyayari yun sa labas kasi inaalaw niya at yun ang kanyang decree. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng nangyayari, alam niya at di na siya na-influence nun, di siya na-affect doon, pero dahil yung kanyang pag-ibig, tunay na may pag-ibig naman siya, yun naman yung affection niya. Kaya kita nyo, kahit hindi tayo kaibig-ibig, iniibig tayo ng Diyos kasi siya ay pag-ibig. Okay? So, yun yung pagpapakita. So, the Lord was grieved. Ibig sabihin, pag sinabing grieved dito, sa original na salin, parang nag-repent, no? Parang nagsisi. Sana, hindi ko na lang ginawa ang tao. Pero pagpapakita dito, kung bakit niya sinabi to, nakita niya kasi sa Genesis 6, wicked na yung mga tao. Bago pa mag-flood kay Noah, nakita niya na sobrang sama na ng tao, punong-puno na ng kasalanan, kaya nag-grieve yung kanyang puso. Pagpapakita na yung sobrang hatred niya sa kasalanan, no, nung panahon ni Noah. At hanggang ngayon, sabi nga sa Ephesians, ang banal na spirito ay nag-grieve sa ating mga acts kung tayo ay nakaka-commit ng pagkakasala at unpleasing. No? Contrast sa kanyang katotohanan. Ang punto, words originated from God. God speaks to us and He intends for us to use our words for His glory. So, kung ito ay gamit or galing sa Panginoon, itong mga salita na ito, ang Diyos ay nakipag-communicate sa atin, siya ay nagbigay ng kanyang salita sa atin, ang implication nito sa atin ay dapat gamitin natin ito para sa kanyang kadakilaan. Okay? Hindi sa atin kung ano yung feelings natin, doon natin gagamitin yung mga words. Pero yun nga, dahil tayo ay tainted ng sin, distorted na yung ating nagkaroon tayo ng corruption, meron pa tayong mga indwelling corruption, nafo-fall tayo sa ganong pakikipag-communicate na drive tayo ng emotions kaya nakakasakit tayo. Okay? Sabi nga ni Paul David Tripp, basahin ko na yung mga naka-bold, God has unlocked the doors of truth to us using words as His keys. Words belong to God, but He has lent them to us so that we might know Him and be used by Him. Every word we speak must be up to God's standard and according to His
design, and thought was created by God for His purpose. So, napakaganda dahil yung kanyang revelation, para mai-unlock, mai-unveil sa atin, kinailangan niya ng salita. Okay? Kasi kung walang ganon, walang communication hanggang ngayon, or walang, di ba sabi nga kanina, walang creation. Hindi nangyari na may tao. Walang redemption, walang salvation. Tignan naman natin yung corruption. Ito yung pagdating ng mga kasalanan sa Genesis 3, ano nangyari? Na-distort yung salita na ibinigay sa atin ng Panginoon. Una, si Satan uttered the first sinful words on earth. So, napaka-glorious yung mga pagsasalita natin dahil ito ay para sa Panginoon. Ito ay puro pag-appreciate sa mga nasa sa atin or nasa garden. Ito yung ginagawa ng first parents natin, not until dumating yung serpent at sila ay item. Sabi sa Genesis 3:1, "Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, 'Did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden?'" So, pagpapakita na si Satan, inatake niya yung salita na ibinigay ng Diyos. Yung regalo ng Diyos. Yung communication. Inatake ito, linagyan niya ng malis, dinistort niya, binaliktad niya, kinontra niya. So, yun yung kanyang ginawa. And his lies were often mixed the truth. Yung kanyang pagsasalita o kanyang pagsisinungaling, nilagyan niya naman ng talagang katotohanan. Yun nga lang, kung hindi talaga, may halo yung katotohanan na kasinungalingan, still, hindi pa rin katotohanan yun. Okay? So, ang ating pagsasalita ay dapat nasa katotohanan lang. So, kung yan ay may halo na wala sa prinsipyo ng Bible, kung ito ay hindi galing sa Panginoon, ito ay kasinungalingan at galing lang sa atin. Sabi sa Genesis 3:5, "For God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil." Totoo naman. Magkakaroon naman sila, malalaman naman talaga nila ang pagiging masama at pagiging mabuti. Yun nga lang, ano ang lie doon? You will be like God. Ibig sabihin, magiging Diyos kayo. So, di ba? Doon pa lang may kasalanan na or may kasinungalingan na binigay ang serpent sa tao. As a result of the words of the fall, words are now used to destroy. So, sa Genesis 3:12-13, nakita natin doon, "The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree and I ate." Sabi ni Adam sa Diyos. Then the Lord God said to the woman, "What is this that you have done?" The woman said, "The serpent deceived me and I ate." So, ito na yung nagbe-blame. Nag-shift ng blame na yung si Adan kay Eva at si Eva doon sa serpent. From celebratory words napunta sa blame shifting na mga salita. So, ang punto, because of the fall, words can now become sinful against God and others. So, ang words can cause division, words can destroy relationships, words can be a tool to set a fire. Diba? Sabi sa James. So, Satan uttered as a result of fall at people with one language rebelled against God by building the Tower of Babel. So, yung talagang ina-highlight dito yung language ng community. Na after ng flood neto, after nang dumating yung flood kay Noah sa Genesis 11, iisa lang yung language nila. So, yun ay isang opportunity na maging united sila sa pag-worship at paglapit sa Panginoon. Pero sabi nga ni John Calvin, this excites them to war against God. Yung pagiging isa nila, sabi, "Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth." So, pagpapakita na ang man ay united na ngayon to be at war sa Diyos. Kasi ang aim na nila,
ay to reach the heavens, to make them famous, yung kanilang mga sarili, kanilang mga pangalan, at prevent them from being scattered across the earth. Ano ba ang sabi kay Noah? Ano ba ang utos ng Diyos kay Noah sa Genesis 9? Be fruitful and multiply and fill the earth. So, yung kanilang, ang intention ng Lord ay maging global sila. Sasabihin nila na may Diyos, sasabihin nila ang promise na narinig nila sa Genesis 3, na may parating na Messiah, sasabihin nila na meron na silang dapat sambahin, pero hindi ito na ang ginawa ng mga tao nung sa Tower of Babel. Gusto nilang patunayan na kaya nilang i-reach ang langit, no? Pumunta doon sa heaven, sa doors of heaven para kuha nila yung glory, no? Magkaroon sila ng sariling empire. So, God judged them by confusing their language. So, dahil nga doon sa nangyayari, ginagawa nila yung tower na yon, kinurse sila ng Panginoon at nagkaroon ng iba't ibang lengguwahe. So, una, isa lang ang language. Ngayon, nagkaroon na ng iba't ibang language at nag-cause din ng iba't ibang mga lahi. Okay? So, point, sin altered the agenda of words from bringing glory to God to bringing glory to self. Okay? So, nung una kaila Adan, nagbe-blame shifting. Ito naman, mas grumabi na yung decree ng sin sa kanila. Ang gusto nilang glory ay patungo na sa kanila, hindi na para sa Diyos. So, ganito na-distort ng kasalanan ang words, ang communication, ang pagsasalita. Okay? So, number 4, tignan na naman natin kung paano yung ginawa niya sa redemption ng kanyang binigay na words. God was the first preacher after the fall. Though, na-distort ng kasalanan ang pagsasalita, siya rin naman ay nagbigay ng mga katotohanan. Nag-preach siya doon sa fall. Sa Genesis 3:15, ang sabi, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So, nakita natin na hindi si Adan ang unang nag-preach, kundi ang Diyos ang unang nag-preach. He preached the gospel, He announced the promised Messiah, at God communicated the hope of salvation through the seed of the woman. So, parallel, meron siyang curse dun sa serpent, meron yung consequence sa tao, sa babae at sa lalaki, pero in-announce niya, kinommunicate niya, pinaalam niya na may parating na seed of the woman na magre-redeem at magtutubo sa kasalanan na nangyari doon sa Garden of Eden. Ano pa? Nangyari ba to? The Word became flesh to redeem us. Sabi sa John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. Sino to? Si Jesus Christ. Okay? Ito ay nakasama ng mga apostol. Ito ay 33 years siyang nandito. Nag-incarnate siya. Siya ay namatay. Resurrection is on the third day at nag-ascend sa Ama. So, nasa kanang trono siya ngayon. Yun yung pagpapatotohanan na tunay na nangyari. Mayroon talagang ang Diyos ay pumasok sa kanyang creation. Okay? So, wag nating isipin na wag tayong parang half-hearted na maniwala dito. Kaya sinasabi itong mga to historically at naitala kasi nga nangyari. Ito yung pagpapatunay na ang ating pananampalataya ay merong talagang katotohanan. Okay? Hebrews 1:1-2. Long ago at many times and many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heirs of all things, through whom also He created the Word. So, yung sa Hebrews 1-2, pagpapakita doon na wala na tayong nakukuhang salita ngayon, kundi kay Kristo na lang. No? Kung paano natin nakukuha yung salita ni Kristo, ito ay through the Bible. Sinasabi dito na through Jesus Christ, siya ang ultimate messenger, may progressive revelation ng Panginoon from partial sa prophets to completion sa kanyang anak. Inintroduce dito ng Diyos na si Kristo ay superior sa mga previous revelations, sa mga prophets, sa mga apostol.
nag-emphasize din dito na ang unity at continuity ng revelation ng Diyos ay iisa. Hina-highlight dito ng central na role ni Kristo ay yung plano ng Diyos sa Kanya ng redemption. Pagpapakita na Jesus is the last word of God. The Father sent the living Word, Jesus Christ, to save sinners who have unclean lips. So, ang Diyos ay ibinigay niya si Kristo para mapunasan yung mga unclean lips natin, no, through sanctification. He redeemed us to be holy speakers. So, ang implication ng pagiging Savior natin is an ultimate messenger. Tayo na rin ay holy speakers. No? We confess our sins to God and to our brethren, and to confess our mouth that He is Lord and Savior. Okay? So, tayo ay mga, in a way, partakers tayo ng pagiging messenger ni Christ, pero hindi tayo ultimate. Siya ay ultimate. Okay? Huwag natin kunin yung pagiging ultimate messenger. Dumedepende lang tayo sa kanyang salita. Christ as our ultimate messenger. Kasi nga, Jews with different languages all praised God at Pentecost. Anong pinag-uusapan nila sa Pentecost? Ito yung gospel na namatay si Kristo para sa kanila sa Acts 2:6. And at this sound, the multitude came together and they were bewildered because each one was hearing them speak in his own language. Ano sinasabi dito? Na sila ay, kunyari, mga taga Jerusalem, tapos may mga pumunta na mga iba't ibang mga tao, iba't ibang lahi, tapos nag-speak sila paano nila nalaman na yung language natin ay ibang lahi sila. Okay? Hindi ito yung parang nire-redo ulit ngayon o ginagawa ulit ngayon ng mga modern churches. Pero ito ay one time lang na nangyari. Kasi pagpapatunay na nagkakaroon na ng reversal doon sa Tower of Babel. Kung dati, iisa sila, one language, tapos binuwag ng Diyos at binigyan ng iba't ibang language. Ngayon naman, iba't ibang language, iba't ibang kultura at lahi, pero nagkakaisa na dahil sa iisang language, at ito ang language ng gospel. Language, sino yung word na kanilang ini-speak? Si Jesus Christ. Kaya napakaganda. Sabi sa Acts 2:11, both Jews and proselytes, mga non-Jews na tinanggap ang gospel, Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God through Jesus Christ. So, pagpapakita talaga na now we can tell the glory of God globally. Hindi tayo dapat ma-ashame or matakot kasi ni-reverse na ng Diyos yung nangyari sa Tower of Babel. We are enabled to spread the gospel to all the nation. Kahit iba pa yung ating language, we can speak. Magkakaroon tayo ng common na communication through Jesus Christ pag sinasabi natin ang katotohanan ng ng kanyang salita. Okay? Ganda ng sinabi ng Ligonier dito. Sabi, not by tongue or culture, but by common faith in the Messiah. Linguistic and cultural differences remain. Nandyan pa rin ang differences natin. Yung mga yung iba't ibang kultura natin. But the power of the Spirit enables us to break through them for the sake of the gospel. Nagkakaroon tayo ng pagkakaisa, di ba? May American, may mga Asian na Christian. Kahit magkaiba sila ng tono, ng kanilang mga upbringing at culture, nagkakaisa sila pag sila na ay nag-uusap-usap sa gospel. Kahit tayo, di ba? Kunyari, punta tayo sa ibang lahi, ay ibang lugar, ibang bayan. Parang ang tagal mo nang kakilala, parang taga-Montalban din siya, or kung ano, tawag dito, hindi mo na naiisip na taga-Montalban ba siya. Ang naisip mo, siya ay Christian, siya ay pinagkamatayan na ni Kristo. So, when Christ returns, our tongues will be perfectly holy. We will live in the new heaven and new earth. Yung ating pagsasalita ngayon, tainted pa ng kasalanan, hindi pa yan fully na perfect at holy. Kahit sinasabi natin ng gospel, kunyari pag preach, syempre may taint pa rin yan ng pride, di ba? May fear, may anxiety. Hindi pa rin talaga 100% na perfect. Pero pagdating na doon sa new heavens and new earth, wala nang deceit ang ating puso. Wala nang secretion ng kasalanan, kundi puro perfectness na lang dahil magiging katulad na tayo ni Kristo as He is. Okay?
So anong lessons natin ngayon? We must recognize that our words can hurt. Mga pagsasalita ay kayang makasakit. We have remaining sins that would manifest in our words. At not just words that actively destroy, but silence can also be a metaphor of death. So, ang sinasabi din sa atin dito na wag nating kalimutan na yung ating pagsasalita, dapat tayo ay magkaroon ng pag-iingat pa rin kasi makaka-affect pa rin yan doon sa ating pagsasalita. Sabi nga, we must recognize that our words can encourage and edify. So we can speak the truth, at the same time, we can speak death. Okay? Sabi sa words are not neutral. Sabi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of tongue, and those who love it will eat its fruits. At sa James 3:10, from the same mouth come blessing and cursing. So, yung ating pagsasalita, hindi yan neutral. Lagi nating iisipin, ito ay pwedeng maka-encourage, pwedeng pag nag-slander tayo, pag nag-gossip tayo, nakakapag-damage ito ng relationships, nagkakaroon ng pagsisisi, nakaka-harm at nakaka-destroy talaga. Pero yung isa naman, sa encouragement naman, nagkakaroon tayo ng respect, nagkakaroon tayo ng strong relationships, pag tayo ay nagkakaintindihan at walang kasinungalingan, tayo ay nag-i-impart talaga ng katotohanan, nagkakaroon tayo ng enlightenment sa bawat isa, nagkakaroon tayo na pag-inspire at pag-uplift, kakatulong tayo sa pag-heal. Kung merong nasaktan, pag tayo ay nakakapag-speak, nakakapag-advise ng mga katotohanan, nakakapagbigay tayo ng comfort, no? At nakakatulong tayo sa pag-heal ng ating mga kapatid. So, yung ating practical application towards God, glorify God by re-echoing the greatness, attributes, and work. So, yung kanyang greatness, yung ating pagsasalita, kailangan nating i-re-echo through prayer. Siya ay mabuti, kung siya ay banal, siya ay perfect, walang kasamaan sa kanyang ginagawa. Ang kanyang ginagawa ay para sa kabutihan. Yun yung dapat nating ilagay sa ating mga bibig. Kailangan din natin siyang pasalamatan sa kanyang kabutihan, na tayo ay, yung kanyang awa ay palaging bago, at we worship Him with His truth. Kung ano yung nabasa natin sa kanyang salita, yun yung gagamitin nating pagsamba sa kanya. Okay? Ano pa? Towards the church. Choose words carefully. Kailangan natin mamili ng ating pagsasalita kahit very close na tayo. No? Minsan, nagiging mindless na tayo, na nakakasakit na pala tayo, kahit joke pala yun. Pero kailangan, holy pa rin sa ating pakikipag-usap. Speak graces and truth with love. Hindi pwedeng mag-rebuke lang tayo na mag-rebuke, pero kailangan may pag-ibig sa bawat pag-rebuke natin. Hindi tayo nag-i-impose na ganito dapat ang gawin mo kasi ganito yung kaya ko. Hindi. Ito pa rin ay with love at pag-ibig. Kailangan i-consider natin ang bawat mga context ng ating mga kapatid. Speak with kindness, empathy, and respect. No? I-honor natin sila sa kanilang mga kalagayan at sitwasyon, at yung ating communication kailangan ng active listening. So, yung ating pakikinig sa kanila ay makakapag-respond na hindi natin na-invalidate yung kanilang emosyon, hindi natin na-invalidate yung kanilang context, at thoughtfully at respectfully na makakapag-respond tayo ayon, hindi masut yung kanilang feelings, pero ayon kung ano yung dapat nilang right na gawin na galing sa kanyang salita objectively. Okay? So, pinakita lang sa atin ngayon na ang pagsasalita natin as a church ay kailangan nating ma-reform, ma-sanctify. Ito ay kailangan ma-guard, no? Habang tumatagal tayo sa ating church, 3 years, 4 years, 5 years, mas nagiging graces yung ating sasabihin, hindi tayo magkakos ng division. Yung ating aim, bakit ko ba sasabihin to? Ito ay to restore, no? Hindi to i-flex yung alam ko. I-flex, di ba sabi nga sa Ephesians 1:9, yung knowledge puffs up, pero with love, ito ay magbi-build up sa bawat isa. Kung ang pulpito na ito ay walang pag-ibig,
yung bawat isa ay walang pag-ibig pero nagsasabi lang tayo ng doctrine. Ito yung tama, ay dapat tanggal yan, ay tama, wala ng pag-ibig. Okay? So, kailangan motivated tayo ng pag-ibig kaya natin sinasabi yung mga ganong katotohanan. Kasi dahil sila ay mapapahamak, hindi dahil malaman na alam natin to. Okay? So, ito ay great rebuke sa atin at isang reminder sa atin na kahit yung ating pagsasalita ay under control pa rin dapat ng banal na spirito, ang ating pagsasalita ay hindi labas sa ating pamumuhay as Christian. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat. Kung may tanong po kayo, pwede po mamaya sa ating lunch fellowship.